Praise God, hallelujah, magandang umaga po sa ating lahat. Muna po sa ating buhay na Panginoong Hesus na minsan pa nagbigay sa atin ng kalakasan upang tayo po'y manatili sa mundong babaw at tayo po'y nagpasalamat sa ating mahal na Panginoong Hesus sapagkat patuloy siyang nag-iingat sa atin, sa akin at sa ating lahat at sa bawat pamilya na ating mga kasama. Patuloy na riyan ating mahal na Panginoon na bibigay sa atin ng lakas, lalo na sa ating mga trabaho. Kaya patuloy natin siyang bigyan ng salamat, parangal sa pinakamataas na parangal sa ating mahal na Panginoon Jesus. Minsan pa kapatid, narito po tayo ngayon. Ito po ang iyong lingkod dito sa trabaho. Ngunit patuloy po tayo magpapagamit sa ating mahal na Panginoon Jesus. Ngayong gabi po ay mayroong i-share sa inyo. Ito po ay patungkol sa preparation sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon Jesus. Aki po nga titulo ng aking dadalhin ngayon ay i-share sa inyo ng gospel ng ating mahal na Panginoon. Pinamagatang prepared for the coming of Christ. Would primarily focus on Jesus' teaching about the second coming found in the Gospel in the Bible. Pag sinabi pong primary, ito po yung pangunahin. Dito po tayo magtutukos, particularly it as often our books in the Bible and Matthew 24 to 25 where he emphasized the need to be alert. Anong ibig sabihin ng emphasize? Bigyang diin, faithful, active, living a righteous as the exact timing of His return is unknown. Na maging tapat po tayo at maging active bilang isang manampalataya ng ating mahal na Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik, sapagkat pag sinabing unknown, nobody know, wala pong nakakalam kundi ang Ama lamang. But it is certainly to happen. Tiyak po yan, mga kapatid, na mangyayari. Pag sinabing certainly, tiyak. Highlighting the parables of wise and foolish virgin as a key of illustration of preparedness. Ibig sabihin ng illustration ay ang paglalarawan. The importance of watchfulness. Ano po ang pinaka-importante po sa lahat? Tayo po ay maging mapagbantay. Di lamang po sa mga bagay na makalupa, ngunit sa mga spiritual na mga bagay na ukol sa langit. Ating bubuksan sa Mateo, Biblia, sa chapter 24 verse 42 hanggang 44. Ano po ang pagkasabi dyan? Therefore, keep watch because you don't know on what did your Lord will come. Ano pong ibig sabihin sa Tagalog nito? Na tayo po ay laging mapagbantay sapagkat wala pong nakakalam. Mga kapatid, wala pong nakakalam kung kailan babalik ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat siya po'y gaya ng isang magnakaw sa gabi. Usahan lang babalik. Pag tayo po'y hindi handa, maging kawawa po tayo. Ang ating mga kauluwa, kawawa. Kaya ngayon pa lang maging ready po tayo bago bumalik ang ating mahal na Panginoon.
Tayo pong bubuksan ulit sa pangalawang aklat ng Lucas chapter 12 verse 35 hanggang 40. Ano pong sabi dito? Be dressed ready for service and keep your lamp burning like a servant. Ano pong ibig sabihin be dressed? Tayo po'y mga bihis. Ready for service. Tayo po'y handa sa serbisyo and keep your lamp burning. Na tayo ay kagaya nagniningas na lampara. Di ba? Nagniningas. Keep your lamp burning like a servant. Na tayo po'y kagaya ng isang utusan. Sinabing utusan, tayo po'y sunod-sunuran sapagkat tayo ang sabing ang Biblia, tayo po'y mga alipin ng ating mahal na Panginoon. Sinabing alipin, tayo utusan. Ating master na walang iba. Ating mahal ng Panginoon Jesus Cristo. Waiting for the master. Sino pong master natin na walang iba po ang ating mahal na Panginoong Jesus, nag-iisang Diyos. Sa kanyang pagbabalik to return from a wedding banquet. Ano po yung ibig sabihin ng wedding banquet? Sa piging sa kasal. So that when he came and knocked, pag siya po ay bumalik sa kanyang pag tayo po ay dumating, tayo po ay kakatok, immediately open the door. Okay. Tayo po pagbubuksan ng ating mahal na Panginoon, living a righteous life, na tayo po ay mamuhay ng may kabanalan sa ating mahal na Panginoon. God, hallelujah. Ating pong bubuksan kung mayroon po tayong Biblia sa Matthew chapter 5 verse 20. Na pong sabi dito, for I tell you that unless your righteousness exceeds. Ano pong ibig sabihin na exceeds? Hihigit that of the teacher of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Praise God. Kung ang inyong kung righteousness po natin ay hindi hihigit sa mga guro ng batas, tiyak, certainly not enter the kingdom. Tayo po ay hindi, tandaan po natin yan, tayo po hindi makakapasok sa kaharian ng ating mahal na Panginoon kung hindi po hihigit ating righteousness kagaya na lang po ng mga skriba at mga parisyon hanggang sa batas na namumuhay sa batas ni Moises. Sabi ng ating mahal na Panginoon, pag hindi po tayo higit doon, tayo makakapasok. Tandaan po natin yan. Sabagat ang kanilang pagkaalam po ay hanggang doon lang sa batas ni Moises. Ang ating bubuksan sa Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23, sabi dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, faith, perseverance, kindness. Ibig sabihin ng perseverance, mayroon tayong pagtitiis, kindness, kabaitan, goodness, faithfulness. Yun, number 1 to, katapatan, gentleness, kagandahang loob, and self-control. Meron tayong control sa ating sarili. Love. Against such thing, there is no law. Sa gayong mga bagay ay walang batas. Praise God. Hallelujah. Amen. The parable of 10 virgins. Ito, magbibigay po ng ating mahal na Panginoon, nagbigay ng halimbawa o talinghaga, yung mga halimbawang makatotohanan
ating mahal na Pinoon sa buksan sa Matthew chapter 25 verse 1 to 13. Ating susurkat po yan mga kapatid, mga kaibigan, ating mga kakilala, harapan ng ating malay. At ating isusurkat, interpretation po, the wise virgins represent this who are preferred spiritually. Ito ang ibig sabihin daw po sa wise virgin who are prepared spiritually. Sila po ang mga